Ito ang UNTV News Worldwide. Hoy! Hello sa lahat ng ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Aralyn. At ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 33 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya! At magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, January 29, 2024. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula sa Toronto, Canada, ako si Oralyn Quijano. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. UK, Italy, US, Canada at Australia sinuspindi ang suporta sa UNRWA. Lithuania nagpatupad ng travel ban sa mga military personnel nito. Donald Trump napatawanan ang $83.3 million na multa para sa defamation damages. Epekto ng Kirili at namumuong superstorm sa Queensland pinangangambahan. Mutual visa waiver agreement nilagdaan na ng China at Thailand. Mag-asawa sa Texas, USA, pinasimulan ang Free Fridge Program. Una sa ating mga umaatikabong balita. Sinuspindi ang funding para sa UN Relief and Works Agency o UNRWA ng ilang bansa. Ang pangunahing aid agency ng UN para sa Palestinian refugees. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Sheila Reyes live. Hello Sheila, ano ang dahilan at sinuspindi ng UK, Italy, US, Canada at Australia ang kanilang suporta para sa UNRWA? Hello Noel, sinuspindi ng mga bansang UK, Italy, US, Canada at Australia ang funding para sa United Nations Relief and Works Agency o UNRWA dahil ang ilan sa mga staff nito ay iniimbestigahan sa di umunay pagkakasangkot sa 7 insidente ng Hamas attacks noong Oktubre. Inanunsyo ng UNRWA noong Biyernes na sinimulan na ang full investigation sa ilang staff members nito at ang iba pang aligasyon patungkol sa organisasyon. Agad ding itinigil ng ahensya ang kontrata ng mga akusado. Ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong, lubhang nababahala ang bansa hinggil sa mga aligasyon na ito sa UNRWA. Ang suspensyon na ito ay ilang araw lamang matapos ang anunsyo ni Wong na dodoblehin ng Australia ang humanitarian funding para sa mga conflict-afflicted populations sa occupied Palestinian territories. Kasama na dito ang $6 million na tulong para sa UNRWA. Noel? O Sheila, sa pamamagitan lang ba ng UNRWA nakatutulong ang mga bansa sa conflict sa Gaza? Noel, ang UNRWA ay isa lamang sa mga ahensya na tumutulong sa Gaza. Ang Canada, for example, ay inallocate ang $60 million funding nito sa mga 8 ahensya. Kasama na dito ang Humanitarian Coalition, ang International Red Cross, World Food Program at WHO. Ayon nga kay Australian Foreign Minister Wong, patuloy pa rin nilang susuportahan ng people of Gaza at sisikapin nilang magpapatuloy ang humanitarian assistance. Noel? Alright, maraming salamat sa iyong update, Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada. Mahigpit na ipinagbabawal ng gobyerno ng Lithuania ang paglalakbay ng mga professional military personnel, kabilang na ang mga border guards at mga police officers sa Russia, Belarus at China dahil sa panganib at banta sa national security nito. Pagtungo sa mga nasabing bansa, maaring payagan depende sa sitwasyon o hinihingi ng pangyayari. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umaatikabang balita si Jeffrey Reyes live. Good afternoon, Jeffrey. Paano ba nagiging security threat ang paglalakbay ng mga military personnel nito sa mga nabanggit na bansa?
Yes, magandang araw, Arlene. Ayon sa Lithuania Ministry of Defense, maaaring harangin, may detain at i-interrogate ng mga nasabing bansa ang mga military personnel na sakaling pumasok sa kanila. Ayon pa sa nakalap na impormasyon ng ahensya, dahil sa kaugnay ng mga military personnel nito sa mga mahahalagang impormasyon ay maaaring gawan ang mga ito ng kasong espionage o paniniktik. Posibleng gamitin ng kaaway ang kahinaan ng mga personnel at piliting sumapi sa kanila o sa mga kaalyado nito. Nito lamang nakaraang taon ay pinagtibay ng CIMES ang legislative branch ng Lithuania ang pagsasabatas ng pagbabawal sa military at statutory personnel na maglakbay sa mga unfriendly nations at mag-ipon ng listahan ng mga naturang bansa. Orlin, samantala, plano ng Lithuania at Poland na magsagawa ng joint military exercise bilang paghahanda kontra Russia. Balik sa iyo, Orlin. Jeffrey, you mentioned that there may be some exceptions. So sa anong condition ba lamang maaaring payagan ang military personnel na magtungo sa mga nabanggit na banned nations? Orlin, ilan sa mga kondisyon na nailatag ng gobyerno upang makabisita ang isang military personnel sa tatlong nabanggit na bansa ay ang sitwasyon kung saan namatayan o namatay ang malapit na kamag-anak ng mga ito, pagtupad ng parental or guardian rights of duties, usapin sa ari-arian ng ang tanging ang military personnel ang makapagpapasya at makapag-aayos. Arlen. All right, keep us posted. Salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Napatawan na ng $83.3 million na multa para sa defamation damages si dating US President Donald Trump sa mga naging insulto nito kay E. Jean Carroll. Dati nang sinabi ni Trump na pinaratangan siya ng sexual assault ng advice columnist para mabenta ang libro nito. Ito ang umaatikabong balita ni Daniel Encarnacion. Hinutulan ng guilty ng jury si dating US President Donald Trump sa pagsira ng reputasyon ni advice columnist E. Jean Carroll noong 2019. Kaya naman pinatawan ito ng multang 18 million para sa personal harm at 65 million upang hindi na ito umulit. Sa isa pang kaso na natapos noong Mayo, nakita rin ng jury na responsible si Trump sa sexual abuse kay Carroll sa isang dressing room sa Manhattan Department Store noong 1996. Kaya naman nadagdagan ito ng multa ng 5 million. Sa kabuuan, magmumulta si Trump ng 88.3 million para sa iba't ibang charges laban dito, subalit ayon kay Trump at mga abogado nito na maghahain sila ng apila para sa mga kasong ito. Nais ng kampo ni Trump na maipakitang nasa karapatan nito ang pagtanggi sa mga alegasyon ni Carroll. Dagdag pa ng mga ito, mayroon ulterior motive ang nagsampa ng kaso. Isasampa ang kaso sa hanay ng hukom sa New York pagkatapos ay maaari na itong makarating sa US Supreme Court. Kung patuloy namang itanggi ito ni Trump sa publiko at mag-comment ukol dito, maaari magkaroon ng panibagong kaso ang bawat bagong comment na maaari ding magkaroon ng panibagong multa. Daniel Encarnacion, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimula ng cleanup drive sa Townsville, Queensland, Australia matapos manalasa si ex-tropical cyclone Kirrily sa northern Queensland. Subalit pinangangambahan naman ang posibilidad ng pagsasapanganib ng epekto ni Kirrily at mga namumuong thunderstorm sa southeast ng estado. Ito ang umaatikabong balita ni Danny Delieva. Tinatayang 66,000 households ang nawalan ng kuryente sa kasagsagan ng ex-tropical cyclone Kirrily noong Huwebes ng gabi. Nagtulong-tulong ang 600 restoration crews ng Airgon Energy, mga volunteer at maging low-security prisoners sa pagsasagawa ng clean-up drive, partikular sa Townsville, Queensland na pinaka-apektado ng cyclone.
Umaasa ang energy company na maibalik ang serbisyo sa karamihan ng customers bago matapos ang weekend. Nagpapasalamat si Queensland State Premier Stephen Miles dahil walang naiulat na nasawi at walang malaking pinsalang iniwan ang cyclone. Subalit, bagamat isa ng tropical low ang bagyong Kirili, ayon kay Bureau of Meteorology Senior Meteorologist Miriam Bradbury, patuloy pa rin ang walang hintong pag-ulan na dala nito. May mga monster storms naman na namumuo sa southeast region ng estado. Ang monster storms na kumukuha ng lakas mula sa ex-tropical cyclone ay hindi rin gaanong kumikilos. Bunsod nito, pinangangambahang magdala ang southeast weather systems ng malakas na ulan na magdudulot ng mabilis na pagbaha. Inaasahang magpapatuloy ang masamang panahon hanggang araw ng Martes bago dumako si Kirili patungong hilaga ng estado at mabawasan ang pag-ulan sa southeast area. Samantala, inanunsyo ni Emergency Management Minister Mary Watt na naglaan ang pamahalaan ng government hardship payments mula $180 Australian bawat tao hanggang $900 Australian sa pamilyang may 5 miyembro pataas sa Bardikin at Townsville. Magagamit ang hardship payment para mapalitan ang mga nasirang pagkain at gamot dahil sa power outage. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring makakuha ng tulong ang mga small farmer na tinamaan ng extreme weather mula sa proposed na insurance program. Umaatikabong balita ni Abby Valdez. Nagkasundo na ang Thailand at China noong linggo, January 20, na tuluyan ng talikuran ang visa requirements para sa mga kamayan ng bawat isa. Kalugi mula sa extreme weather sa Northeast at iba pang bahagi ng US. Kasama dito sina Vermont US Peter Welch, isang miyembro ng Senate Agriculture Committee, Senator Bernie Sanders at mga senador mula sa Massachusetts. Mahigit kalahating taon na mula noong nagkaroon ng frost na nagdulot ng $10 bilyong na pagkalugi, lalo na sa mga nagtatanim ng mansanas at ubas. Naapektuhan din ng pagbaha noong Hulyo ang halos 28,000 na ektarya ng lupa na nagdulot ng mahigit $16 million sa pagkalugi at pinsala. May iba't ibang mga insurance programs na magagamit ang mga magsasaka, subalit walang programa na makatutulong sa mga small vegetable farms ayon kay Senator Welch. Ito ay dahil ang kasalukuyang crop insurance program ay maaaring makuha lamang ang wholesale value at hindi ang retail. Tinatawag ang batas sa Withstanding Extreme Agricultural Threats by Harvest Economic Resilience or Weather Act at di nagdadirect sa US Department of Agriculture na saliksiki ng posibilidad na bumuo na index-based insurance program kung saan ang payout sa ibabatay sa kita ng agrikultura. Kasalukuyang tinutulungan ng mga Northeast Organic Farming Association of Vermont ang daan-daang mga magsasaka na nagkaroon ng napakalaking pagkalugi at hindi mabawi ang mga ito sa mga kasalukuyang programa. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na kakailanganin ng Chinese at Thai nationals na magproseso ng visa upang makapasok at makapanatili sa bansa ng bawat isa sa darating na buwan ng Marso. Ito ang umaatikabong balita ni Axis Salem. Sa exemption sa isang seremonya matapos ang puno ng mga ito sa bangko. Magiging epektibo ang mutual visa exemption sa pagkatang China at Thailand sa darating na March 1, 2024. Mga hulugan ito na maaari nang makapasok at panatili sa bansa ng bawat isa ang Thai at Chinese nationals may mga hawak na pasaporte na hanggang 30 araw na walang visa. Maasa ang Thailand sa mga turista mula China, maabot ang target nito hindi bababa sa 30 milyong arrivals late 2024. Ang China naman ang kumakatawan sa humigit kumula isang quarter na kabuang 40 million tourists ng Thailand. Nangako naman si Chinese Foreign Minister Wang Yi ng isang malaking pagtaas ng bilang ng mga turistang Chinese na bibisita sa Thailand pagkatapos ng visa exemption. Samantala, bukod sa pagkasundo ang mutual visa exemptions, nangako rin ang Beijing at Bangkok
na pabibilisin ng pagtatayo ng China-Thailand Railway at magtutulungan upang labanan ang transnational crimes. Axis Salema, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangangailangan ang PH Consulate sa Barcelona ng consular assistant. Samantala, ihahandog naman sa ating mga kababayan sa Vancouver, Canada ang tips sa motherhood at entrepreneurship. Ito ang umaatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Nangangailangan ang Philippine Consulate General sa Milan ng consular assistant. Para sa mga nagnais mag-apply, isumite lamang ang inyong letter of intent, resume at copy of empadronamiento sa barcelona.pcg@dfa.gov.ph bago ang ika-15 ng Pebrero sa taong ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang kanilang official Facebook page sa facebook.com/phinbarcelona. Magsasagawa naman ng mobile consular mission ng konsulado sa Milan para sa ating mga kababayan sa Mestre, Italy sa February 10 at 11 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Walang bayad ang pagkuha ng appointment kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na mag-book ng kanilang appointment sa linktr.ee/serbisyong linggo. Bumisita lamang sa kanilang Facebook page para sa iba pang detalye sa facebook.com/phlnmilan. Ready na for release ang mga bagong e-passport sa Embahada ng Qatar. Para malaman kung ang inyong passport ay ready na for release, bisitahin lamang ang bit.ly/Doha PEPPT Releasing. Para i-claim ito, huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang pasaporte at resibo. Bukas ang Embahada mula Linggo hanggang Huwebes, alas 7 hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, inaanyayahan ng ating mga kababayan sa Vancouver, Canada na makilahok sa isang discussion na may temang all about motherhood and entrepreneurship. Layunin nito na magbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan patungkol sa motherhood at entrepreneurship. Magaganap ito sa Philippine Consulate General sa Vancouver sa February 1, 2024 at 4:30 hanggang 6:30 ng gabi. Sa mga interesadong dumalo, mag-email lamang sa cultural section at vancouverpcg.org para magpa-register. At yan mo na ang latest mga kababayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang mag-asawa na may-ari ng isang restaurant ang nagpasimula ng free fridge program sa Texas, USA. Layo nitong makatulong sa mga mamamayan na naninirahan sa lugar. Ito ang umaatikabong balita ni Early Briones. Taong 2019 nang itayo ng mag-asawang Edgar Rico at Sarah Mardan BG ang kanilang restaurant na pinangalan ng Mixta Taqueria sa Austin, Texas. Ito ang unang lokasyon ng Austin Free Fridge na pinasimulan ng mag-asawa. Isa itong programa kung saan lahat ng pagkain na laman ng refrigerator ay libre para sa lahat. Sa kabila ng pandemya at dahil na rin sa kagustuhan ni Edgar at Sarah na makatulong sa iba, ay patuloy na kanilang nire-refill ang community fridge mula sa fresh na pagkain hanggang sa hydration packs tuwing may heat wave. Ngunit ilang buwan lamang ang nakalipas nang mapilitan silang magsara dahil sa electrical issues, na ayon sa mag-asawa ay dahil sa kakulangan ng atensyon ng siyudad ng Austin. Dahil dito ay naisipan ni Edgar at Sarah na mag-setup ng isang GoFundMe page na kung saan marami ang tumugon at nag-donate, kasabay ng mga mensahe ng encouragement at pasasalamat sa kanilang walang sawang pagtulong sa lahat. Sa kasalukuyan ay nagbukas na ulit ang Mixta Taqueria on limited capacity, habang isinasaayos pa ang ibang mga bagay na kanilang kinakailangan. Ayon sa mag-asawa sa isang mensahe na kanilang iniwanan sa kanilang GoFundMe page, masarap sa pakiramdam na alam nilang sila ay suportado ng komunidad. Sa pagtutulong-tulong hindi lamang ng mag-asawa, kundi na rin ng mga nais na makibahagi sa kanilang advokasya, mas maraming taong nangangailangan ang kanilang naabot at natutulungan. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At eto na ang di natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumate? Pwedeng pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan.
Binabati ko po ang aking anak sa Hagonoy, Bulacan na si Jennifer Galang at si Jonah Galang na manugang ko at si Clarice na apo ko at si Raya at ang aking pamangkin na sana'y gumaling na. I miss you all. I love you. Yeah, Noel, ako naman, babatiin ko ng happy anniversary ang lokal ng London, Ontario, dito sa Canada. At shout out din sa Papa Siblings at kay Sis Sarah Claire. At binabati ko rin ang mga MCGI kids sa Toronto at Scarborough. At syempre ang aking ate dyan sa Edmonton, Canada. Miss you, Ate Bianca. Noel? Ayon, si Ate Bianca. At makikibati na rin ako Happy anniversary dyan sa lokal ng London. At hello po sa inyong lahat dyan, mga kapatid. At sana nasa mabuti po kayong mga kalagayan at patuloy kayong masigla sa paglilingkod sa Diyos. At hello din po kay Brad Armando Puzon, kay Brad Bert and Cecilda Mendoza dyan sa Rainbow Lake, kay Sis Margie and Brad Jaime Aquino, kay Brad Daniel and Sis Esme Cabradilla, kay Sis Bebot and Hernan Galicia, Aileen and Jess Torres, kay Grazil Lumabong, kay Brad Ding, and Sis Evelyn Velasco, kay Brad Joms and Jean Trampe. Ganun din sa aking mahal na asawang Sir Wina at sa aking ate Wilma, kay Tita Eden, kay Melody, kay Belle, at kay Chelsea, mga dumalaw sa amin din dito. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin, Oraline, sa lahat ng programa natin sa UNTV, salamat po sa inyong laging pag-antabay at ingatan sana kayong lahat ng Panginoon. At Oraline, maganda yung balita kanina ni Early Briones tungkol dun sa Free Fridge program. Naalala ko kasi yung isang advokasya din na pinasimulan pa ni Brother Eli Soriano at ni Kuya Daniel Razon na ginagawa pa rin patuloy ng MCGI o ng Members Church of God International, yung free store na sinasabi nga doon na get what you need, not what you want. At yan, tuloy-tuloy yan na ina-avail din ng iba't iba nating mga kapwa sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nakakatuwa lang din sa kalooban na meron ding mga ganyan pala na gumagawa din dyan sa lugar din ng Texas. At alam ko, somewhere around the world, meron pa rin gumagawa niyan. At kahit yung mga free store natin, alam ko, kasi tuloy-tuloy nga siya na ginagawa ng MCGI, marami talaga ang mga nakikinabang. Oraline. Oo, tama yan, Noel. At hindi lang talaga doon sa Pilipinas or sa mga other countries na talagang typically tinitignan nila na mas nangangailangan. Dito actually kahit sa North America, Noel, kailangan din yung mga ganong klaseng programa. Kaya sa iba't ibang bahagi talaga ng mundo, nakakatuwa yung mga mga volunteers sa MCGI feeding program. Kasi dahil kahit naman dito sa Canada, kahit mayaman na bansa ang tingin dito sa atin, kailangan din talaga ng mga ganong klaseng programa dahil nga tumataas talaga yung cost of living sa iba't ibang lugar sa mundo, Noel. Oo, at bukod din dyan, Orlin, tuloy-tuloy din na ginagawa kasi ng mga kapatid natin, ng members ng Church of God International, yung pag-volunteer din sa mga food banks dito sa lugar din natin sa Canada. Actually, dito sa Edmonton, every month, meron na ginagawang volunteering yung mga members ng Church of God International. Kaya salamat sa Diyos sa opportunity na yan. At puntahan natin, kamusta naman tayo? Nandiyan ang ating amigo Sherwin. Hello sa iyo, amigo. Good morning dyan. Kamusta ba ang ating mga aabangan na humahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel at Oraline. At madugsungan ko lang, Noel at Oraline, yung inyong napag-uusapan tungkol dyan sa ginagawa nga ng MCGI, gaya ng pre-store. Dito sa atin sa Pilipinas, talagang yan tuloy-tuloy at maasahan ng ating mga kababayan na simula ng pinasimulan yan, talagang yan parang hindi na matatapos dahil kagaya nga ng sinasabi sa Biblia, Noel at Oraline, yung paggawa ng mabuti sa lahat utos yan sa mga Kristiyano, sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa atin sa Pilipinas, bukod sa pre-store, marami pang mga public service o gawang mabuti na ginagawang MCGI, Noel. Ayun, at extended yan, amigo, Oraline, sa lahat ng mga bansa na kung saan marami talaga tayong mga kapwa din na mga nangangailangan, mga naaabot. Bagamat, amigo, talagang sa ngayon,
marami na maraming mga lugar ang talagang nais pa rin na maabot, mapuntahan din ng MCGI. Dangan lang talagang nagsasabay-sabay din yung ating mga nagiging schedules. Pero awa ng Panginoon, nakikita natin every month talagang tuloy-tuloy din. At maging dito sa lugar namin, amigo, gaya na binabanggit ni Oraline kanina, parang titinan mo, Canada, isang mayamang bansa. Pero marami din kasi dito ang mga nangangailangan din. Kaya meron dito mga food bank din kung saan ina-avail ng mga kapwa natin, maging ng mga kababayan natin, yung mga libreng mga pagkain na binibigay din ng gobyerno. At ganun din itong mga food bank ng mga non-profit organizations din. At katulong din dyan ng MCGI sa patuloy din na ginagawang operations. At yung mga pag-volunteer nga, sinasabi nila talagang napakalaking bagay na yung pagtutulong-tulong nating lahat para makaabot din dun sa mga nangangailangan. Kaya salamat sa Diyos, amigo at Oraline, dun sa mga opportunity at sa mga kapatid rin na lagi rin kaisa dyan sa ginagawa nating kawang gawa at mabubuting gawa. Oraline. Oo, Noel, at hindi lang sa feeding program, pati sa iba't ibang paraan na makakatulong tayo sa awa tulong ng Diyos ang members ng MCGI. Talagang may iba't ibang proyekto. For example, yung mga medical missions, patuloy yun sa awa tulong ng Diyos. Kaya nakakatuwa talaga dahil kailangan, lalo na sa panahon ngayon na maraming mga iba't ibang nababalitang mga problema, na magtulungan tayong lahat at tulungan natin ang kapwa nating tao. Noel? At sa atin namang ilang aabangang balita, Noel at Oraline, ipinagpapauna natin sa ating mga kababayan. Partikular, itong taas presyo na naman, nakambang taas presyo na naman bukas sa mga produktong petrolyo. Ayan, kaya sa ating mga kaibigang mga motorista, ngayon kasi ang gasolina nasa 53.80 dun sa ilan. Pero merong mas mataas pa diyan, umaabot ng nasa 55 something Pero bukas ay pinagpapauna na mas mataas yung presyo diyan sa diesel, kerosene at sa gasolina. At abangan din yung naging pahayag ng mga Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Ayan, mamaya yan, Noel. Marami tayong mga aabangang umahataw ng mga balita ninyo, amigo. Pero bago ko lang din kasi nakita kita, naalala ko yung mga kapatid din dyan sa Malaban. Bumabati lang din ako ng happy anniversary sa lokal nila, sa February 23 yata yung kanilang anniversary. At ingatan sana kayo dyan. Ngayon, amigo, maraming salamat, amigo Sherwin, at ganoon din sa ating mga kasamang correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. Ito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 10, verse 13. In the lips of him that hath understanding, wisdom is found. But a rod is for the back of him that is void of understanding. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, January 29, 2024. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 350. Mula rito sa Toronto, Canada, ako si Oraline Quijano. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.